すぎる。あいつは P か。我がファミリーに盾つく者たちはOne Piece 1114. Ang pamagat nito ay The Wings of Icarus. Sa cover photo ay makikita ang pag-uusap ni Yamato at ni Kinemon. Sa unang pahina ay nagulat ang Navy HQ sa New World dahil sa sinabi ni Vegapunk na lulubog ang mundo sa karagatan. Maraming mga nagulat at kinabahan ng mga Marines. Iba't iba ang reaksyon ng mga Marines, maging si Akainu na tila galit. Sa ibang panig ng mundo ay nalaman na din ang balita. Sa bayan ng Mockery, Mocktown ay tuwang-tuwa ang mga tao doon at hindi naniniwala sa sinabog na balita ni Vegapunk. Sa syudad naman ng Water 7, nagulat din si Polly na halos hindi makapaniwala sa balita. Sa underwater prison sa Impel Down, makikita si Doflamingo na tawa ng tawa at natutuwa sa balita at sinabihan si Magellan na kailangan nilang mag-evacuate at ilikas ang mga bilanggo. Patanong naman na sinabi ni Magellan kay Doflamingo kung ilang metro ang itataas ng tubig kung lulubog ang mundo. Iginiit naman ni Doflamingo na kailangan nilang pumunta sa mataas na lugar. Sa Fishman Island, tinanong ni Shirahoshi ang kanyang ama na si King Neptune kung totoo ang balita. Sa Egghead, naging mas agresibo ang mga Marines at galit na galit sa sinabi ni Vegapunk. Makikita ang mga Gorosei na mapupusok ang itsura at nais na maputol kaagad ang pag-broadcast ni Vegapunk. Makikita rin ang pagtakbo ni York at galit kay Stella dahil sa ginawa niya. Tuloy-tuloy pa din ang pagsasalita ni Vegapunk at nagugulat ang mga residente ng Alabasta. Sinabi dito ni Vegapunk na magkakaroon ng lindol. Ito ay sanhi ng isang kalamidad. Ang sea level sa buong mundo ay tataas ng 1 metro. At ang resulta, ang mga beaches ay lulubog. Makikita din si Aokiji sa chapter na ito at siya ay speechless. Si York naman ay nagwawala. Siya ay pinipigilan ni na Robin at Chopper. Sa puntong ito ay makikita na din natin ang Mother Flame. Isa itong maliit na apoy sa malaking lagayan na katulad ng lagayan ng utak ni Vegapunk. Nagulat si Saturn dahil nakita niya ang Mother Flame habang tuloy pa din sa pagsasalita si Vegapunk. Sinabi niya na bigo siya sa kanyang pangarap na mahanap ang everlasting energy source sa mundo. At isa iyon sa kanyang kabiguan. Habang tuloy-tuloy pa rin ang digmaan ng mga Marines, Gorosei at ng mga Giants. Makikitang tumatakbo sina Brogy at Dory para maiwasan si Saturn na humahabol sa kanila. Nagsimulang magkwento si Vegapunk tungkol sa Void Century. Sabi niya ito ay sa pagitan ng 900 at 800 taon na ang nakalilipas. Ang dekada daw na ito na inakala ng karamihan na isang blankong parte ng kasaysayan. Makikita din si Imu na nakikinig sa broadcast ni Vegapunk. Ang mga Tenryubito ay naghihimutok sa galit habang nanonood sa broadcast ni Vegapunk, nais nilang matigil ito. Galit na galit din si First Lady, isang world noble, at nais niyang putol-putulin ang katawan ni Vegapunk dahil sa pagsisiwalat tungkol sa Void Century. Maging ang Poneglyph ay tinatalakay din at sabi ni Vegapunk ito ang susi para malaman ang tunay na nangyari sa Void Century habang nakikinig sa kakahuyan si Morgans. Sa Orange Town naman, makikita ang apo ni Boodle na kinakausap ang kanyang lolo. Nagtataka din si Boodle kung kilala daw ba ni Vegapunk ang mga 20 hari na nagtatag ng New World. Sinabi ni Vegapunk ang kanyang pangalawang kasalanan, ang pag-aaral sa mga poneglyphs na pinagbabawal ng world government. Sinabi niya na sinubukan niyang malaman ang nakasulat sa mga bato na poneglyphs. Sinabi din niya na maswerte siya dahil nakakuha siya ng mga dokumento mula sa mga archaeologists upang malaman ang nakasulat sa mga bato. Habang nagsasalita si Vegapunk, ay biglang nag-stretch ang mga ulap at ang lupa ay nagsimulang gumalaw. Naalala naman nila Usopp ang sinabi sa kanila ni Edison tungkol sa paggalaw ng ulap. Naalala din nila sa sinabi ni Edison na huwag silang magpapahuli sa world government. Balik tayo sa balita ni Vegapunk. Sinabi niya na konti lang daw ang natuklasan niya tungkol sa Poneglyph at sa 100 taong kwento ng Void Century.
Dito niya sinabi na noong 900 years ago sa isang sagana at advanced na kaharian ay mayroong isang tao na tinawag na Joy Boy. Siya daw ang legendary sun god Nika sa mga fables ng Elbaf. Ang taong daw ito ay kayang makipaglaban habang nababanat at naiinat ang kanyang katawan. Siya daw ang unang tao na naglayag sa dagat, ang unang naging pirata at ang orihinal na pirata. Habang ipinapakita naman dito ang pakikipaglaban ni Luffy sa kanyang Gear 5 kalaban si Topman Warcury. Sa broadcast na ito ni Vegapunk, makikita ang mga Marines na pinapatigil na si Vegapunk sa kanyang anila walang basehang mga kwento. At ayun nga mga kapika, break ulit next week. Hay nako!